Anong pangalan mo, anak? Si Hernan. Hernan, bahaginan mo sila para sa murang mong gulang na ganyan ang kalagayan mo, hanggang ngayon ay ang pag-asa mo ay ang Diyos na mayroon siyang ibinibigay sa iyo bawat araw sa dakong ito na hindi man nakikita ng lahat kung ano yung kaginawa na yon, ikaw ay nakadadama. Ano ang naramdaman mo? Ilang araw na po kayo dito? 6 na araw. Sa loob ng 6 na araw, anak, paano ka nasasidla ng pag-asa ng ating Panginoon sa kabila ng iyong kalagayan? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Si tatay na lang daw po. Si tatay na lang ang magsasalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po, yung anak ko po, napunta po kami rito nung araw ng, ano ba yun? Kami po talaga, pinaano ng doktor na kukumpay na po yung anak ko. Dahil sabi po ng doktor na siya may cancer ho din sa, may bukol ho siya. Hindi na ho naming nasabi po sa akin ng anak na siya nanaginip na meron hong babaeng humilot sa kanya. Sabi ko po sa kanya, tayo yung pupunta ron. Hindi ko naman ho alam miri. Meron hong nagsabi, doon daw may manggagamot. Tinunguhan namin yun, sinamahan kami rito. Ngayon, kala ko ho ay malapit lang. Hindi ko ho taxi alam ito. Dahil sa nabi sa akin ng anak ko na siya guminhawa nung siya hinilot ng babae, tutunguhan ka ko natin yun. Kaya ho kami natung rito. Sa totoo lang ho, talaga ho yung anak ko, umiling na ang doktor, sabi niya, pinabayaan niyo yung anak niyo. Kaya kami napunta rito nung unang punta pa lang namin dito, nakita siya ni Apo Kunching, tinanong siya, anak ka lumabang ka. Nung pag-uwi ho namin, sabi ko doon sa ina, hindi na kami pupunta sa doktor at dito na lang kami tutungo. Sabi nung mga kapatid, ba't sa doktor kayo magtungo? Sabi, ng doktor kayo ikukumpay. Sabi ko, huwag na ako kayo makialam at kami na lang ang bahalang punta rin Malaunan, nag-usap po siguro yung mag-ina at ako'y umalis. Sabi ho sa akin nung anak ko, pumayag na si nanay na dito kami magtungo. Sabi ko, kung kukunin yung anak ko, paubaya ko na. Inilaan ko na ang buhay niya sa ama. Nung nakita ni Apo Kunching, sabi niya, lalakas ka. Kaya kami, salamat po. Salamat po, tatay. Buhay po ang ating Panginoon. Kung inyo pong napansin si Hernan, dati po yung kulay niya hindi po maganda. Subalit ngayon po, lumalabas na po yung pagkagwapo niya. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung kayo po ay nakikinig at magiging panuntunan po ng bawat isa yung mga kaganapan sa kapwa nila lang, sa mga nagbahagi, maaari maging inspirasyon nyo rin po para hindi po kayo malugmok sa anumang karamdaman na maaaring pumasok sa inyong katawan.
sapagkat dahil ang Diyos ay ang ating pag-asa, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Amen po ba yun? Sapagkat lahat ng bagay, nakita nyo naman po, sa isang kampay lang ng kamay ng ating dakilang Ama, maraming magaganap at marami pang magaganap. Subalit, lahat ng yun ay lumilipas. Kung paanong tinuro ni Tita Grace na kailangan nating busugin at gawin na mabusog ang ating kaluluwa at gumaling ang ating kaluluwa, yun po yung napakahalagang dapat nating pakinabangan hanggang sa buhay na walang hanggan. At ngayon naman po, tatawagin ko po si kapatid na Marie na bilang isang alagad na magbabahagi po sa inyo ang karamdaman din po na pumasok sa kanya bago niya natunto ng dakong ito at tuwirang hanggang sa mga oras na ito, may nararamdaman man po, subalit buhay ang Diyos na inaasahan sa lahat ng oras. Kapatid na Marie. Salamat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, umasa. Umasa tayo sa Diyos. Kung babalik tanaw po natin ang bawat isa sa atin, higit po lalo ako, sa dati nating buhay na hindi pa tayo nakakadako sa dakong ito, sa ating mga sariling lakas tayo umaasa. Amen po ba? Sapagkat ang buong akala natin, ano man ang makamta natin sa ating sarili, ano man ang nais nating gawin na ito ay makamta natin, ito ay dahil sa ating kalakasan. Amen po ba? Lahat ng ating natutupad na ating mga pangarap na nais nating gustuhin o nais nating makamtan sa bawat araw na tayo nabubuhay, na nakakamta natin sa ating sarili, yun ay galak na galak tayo sapagkat ang inaasahan natin ay ating sarili. At iyon ay dahil sa ating kalakasan. Iyon ang ating katuwiran sa ating dating buhay na hindi pa tayo natadako dito. Tama po yun. Subalit kung ating pagninilayan sa lahat ng ating nakakamtan sa sarili nating kalakasan, may galak, may lungkot, kung minsan mas marami ang lungkot. Sapagkat panandalian lamang ang galak, subalit may kaagibat na lungkot. Yun po pala ay hindi maganda. At dahil po rin sa ating pananalig sa ating sarili, ang nagiging dulot po nito ay karamdaman. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bakit ko po nasabing karamdaman ang dulot sa ating mga sarili? Sapagkat doon na nag-uumpisa ang kabagabaga ng loob, karamdaman dahil sa ating nais sa ating sarili. Minsan trabaho tayo ng trabaho, wala tayong pakialam na nanghihina din po pala ang lupa nating katawan. Amen po ba? At dahil doon, unti-unti tayong ginugupo ng ating karamdaman. Ngayon po, yun po ang naganap sa akin. Subalit nga po, purihin ang Panginoon at nagpapasalamat ako sa Kanya. Dahil sa karamdaman iyon, iyon ang naging daan upang madako ako sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. 2005, September, nagkaroon ako ng karamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag sa aking sarili sapagkat hindi ako makatulog sapagkat masakit ang ulo ko, nagsisikip ang dibdib ko, na nagkaroon na ako ng kagulumihanan sa aking kaisipan at nawala na yung pananalig ko sa aking sarili sapagkat nagkaroon na ako ng takot sa aking sarili kung ano ba yung nararamdaman ko na yon, baka malapit na akong mamatay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat nga po, kung mayroon tayong nararamdaman, 100% ang naiisip natin, yun ang nakakapagpahina lalo sa ating kalooban at iniisip na natin kamatayan. Amen po ba? Subalit nga po, yun lang po pala ay isang kaparaanan ng Panginoon upang madako ako sa lugar na ito at iasa ko ang aking sarili sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat nagpunta po ako sa isang hospital, nagpa-check up, binigyan po niya ako ng gamot, subalit nga po, hindi po pala iyon yung angkop na gamot para sa akin sapagkat lalong lumala ang aking karamdaman. Lalo po akong nawala ng pag-asa. Ang gusto ko na lang po, humiga, isipin ko ano yung nararamdaman ko. Subalit, kay dakila ng Panginoon, yun pala ay isang pagpapaalala lang niya sa akin na nandoon siya na dapat kong asahan. Palakpakan po natin ang Diyos. Katanghalian tapat po, habang nakahiga ako sa sopa sa sala namin, nanonood ako ng telebisyon. At ang palabas sa telebisyon is Jesus Miracle Crusade. Habang nagpe-preach po yung pastor doon, hanggang matapos po ang sabi po ng pastor, kung sino man ang may mga karamdaman dyan na nanonood sa kanilang mga tahanan, ihipo lamang ang inyong kamay sa TV screen at mag-wish kayo at inyong makakamtan sa inyong pananampalataya.
FOMO po, wala na akong inaasahan, depressed na ako. Ginawa ko po yun sapagkat yun na lang ang last chance ko. Sabi ko, Panginoon, ituro nyo naman po sa akin kung saan ako pupunta upang ang karamdaman ko ay magkaroon ng kalunasan. Yun po ang matapat na pananalig ko. Sabi nga po ni kapatid na Per, may klima ng panalangin mo, kung ito ay tapat sa puso mo, pakikinggan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dahil sa tapat kong pananalig sa Panginoon sa mga oras na yun at sa sandaling yon, kinabukasan po, sinagot niya po agad ang aking hiling. Yung isa pong kapatid natin na si kapatid na Emma, nakarating po pala siya dito at nagpapagamot. At naibalita nga po niya sa akin na may nanggagamot sa dakong ito. Subalit hindi namin alam ang dakong ito. Kasama ko po si kapatid na Pearl at yung isang kapatid ko, tinuturuan ko pa po siyang mag-drive. Umiikot kami dito, dito lang po pala yon. Hanggang nakarating po kami dito, naghihilian pa po kami kung sino papasok. Pumasok po ako sa isang maliit na chapel, may mga naghahaplos po ron. Hindi ko po kilala kung sino si Apo Conching. Umupo lang po ako at lahat po nang ngumingiti rin po ako kasi hindi ko po alam ang gagawin ko. Hanggang mga 30 minutes na akong nakaupo, dito po sa may tapat ng upuan ko, andun po yung malaking frame ni Apo Conching ng Divine Mercy. May isang babae pong lumabas at pumunta doon sa may bandang pinto at kumuha siya, tandang-tanda ako, kumuha siya ng sukang paumbong kasi may paiinumin yata po siya sa baba. Isang babae na naka-jogging pants ng gray, naka-stripe ng gray and pink na damit niya, hindi ko makakalimutan. Tumanaw siya sa akin at yung mata niya ay nangungusap at ngumiti. Sa pagngiti niya sa akin na yon, may kumislot sa aking puso na kagalakang hindi ko maipaliwanag. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung po pala, yon si Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At nung panahon na yon, habang nakaupo ako sa tapat ng Divine Mercy sa likod ko, lumapit siya sa akin, tinitigan niya ako at ngumiti siya. Hindi ko maipaliwanag kung ano nararamdaman ko sa aking sarili. Ang tanong niya agad sa akin, nagbabara ba ang ugat sa puso mo? Sabi ko, opo. Pumasok sa aking kaisipan, bakit niya ako kilala? Ngayon lang ako nadako dito. Bakit alam niya ang karamdaman ko? Sabi niya, halika, sumunod ka sa akin sa baba. Sumunod ako sa baba at kinausap niya ako habang nakatitig siya na hindi ko pa alam noon na siya ay ginagamit ng banal na espiritu. Subalit ang kanyang mata ay iba ang kulay. Kulay blue na nangungusap sa akin. At sabi ko, opo, naniniwala ka ba na sa pamagitan ng pagbabanyos mo sa 9 na araw, ikaw ay makakakamit ng kagalingan? Wala pong kagatol-gatol. Sabi ko po, opo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Binigyan niya po ako, sabi niya sa akin, sige, maglaga ka ng mga dahon-dahon na ganito at bumalik ka bukas ng ganitong oras. Sige po. Alam niyo po ba, sa sobrang excited ko, nakalimutan ko po yung listahan, umuwi po agad kami ni kapatid na Per. At pagdating po doon sa may bahay pare, pag ng tulay, ay pumplasan, sabi niya, ano ba yung dahon na kukunin mo? Ay, naku, nakalimutan ko. Bumalik po kami dito, alas 3 na po yun, stop na po yung gamutan dahil oras po ng pananalangin. So, nakausap ko po si kapatid na Cecil, sabi po niya, ay nagpapahinga na si Apo. Inintay ko pa po yung oras na yun para mahingi ko po yung dahon-dahon. Subalit, doon niyo po pag nilayan, umpisa po ron, inasa ko na sa Panginoon sa mga sandaling yon. Hanggang nakuha ko po yung dahon-dahon at umuwi kami sa aming tahanan, hindi na ako makatulog nung gabi na yon. At laging pumapasok sa aking isipan na yung mata ni Apo Conching na nagniningning, nakakaiba at kakaibang naramdaman ko. Nung umaga po, maaga pa lang, gumising na ako, hinanda ko na lahat ng gagamitin ko at dumako ako sa dakong ito. Purihin po ang Panginoon. Sa 9 na araw po, 3 araw lang po, binigay na sa akin ang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung doon po sa mga sandaling iyon, na hindi ko pa kilalang lubusan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, ay inasa ko na ang sarili ko. At ipinakita rin ng Panginoon sa akin na, anak, mula nang iasa mo ang sarili mo sa akin, ako na ang bahala sa iyo. Wala ka nang problemahin, kundi manatili ka lang tapat sa akin. Ang lahat ay makakayanan mo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Buhat po noon nang pumasok sa akin kaisipan yon, na nangungusap siya sa akin, doon ko napagtanto ang aking sarili na, bakit nga ba ako malulumbay? Bakit ko nga ba asahan ang sarili kong lakas? Sino ba ang nagbigay ng buhay sa akin? Di ba ang aking Panginoon? Kaya marapat lamang na sa Kanya. Lagi ako sa tuwi na umasa at iyasa ko ang aking sarili. Kung ano man ang kaganapan sa akin, basta ang importante, naging matapat ako sa Kanya. Gumagawa ako ng mabuti. Hindi ako nakakasakit ng aking kapwa.
yun po ay nagagalak sa tuwina ang aking puso. At kaya ngayon, buhat noong 2005 hanggang ngayon po, 8 taon na pong mahigit nang hinirang ako na bilang alagad, anuman ang pagdalisay na dumarating sa akin, higit lalo po sa aming mga alagad, titingnan nyo lang pong nakangiti, subalit nga po, sabi po ni kapatid na Marisa, lagi po kasi naming inaasa sa aming Panginoon ang aming buhay. Marami na pong karamdaman ang dumaan sa akin, sapagkat sabi nga, paano masusubukan mo na ang Panginoon na pinagrilingkuran mo ay buhay kung hindi ka susubukan sa pamagitan ng pagdalisay? Amen po ba? Marami po akong naging karamdaman pandumating sa buhay ko, subalit ang lagi kong tinatanim sa kaisipan ko, yung tatak na ibinigay sa akin ng Panginoon na sa pamamagitan ng salita niya, na iasa ko lang sa Kanya, huwag akong mag-alala. Amen po ba? Kaya sa tuwing ako'y sinusubukan o dumarating ang pagdalisay sa akin, hindi ako nanghihina. Nanghihina ang aking kalooban sapagkat batid ko, kung ano man ang mangyari sa akin, sa Kanya naman ang buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay. Bakit ako matatakot? Ang ginagawa ko lang po, ang sabi nga lagi ng mga kapatid ko, kahit hindi na mahaba ang panalangin, kahit konting letra lang ang lumabas sa ating bibig, kasi nababasa naman ng Panginoon ang nasa loob natin eh. Ang importante lang, maging matapat tayo sa ating pagdulog. Amen po ba? Yun sa tuwin na ang nagiging panuntunan ko at yung password ko minsan pag hindi ko na kaya, kasi po ako yung tao na hindi madaing. Hanggat maaari sa akin lang at sa Diyos nakipag-ugnayan ako. At kung talagang grabing to the max na po talaga, may password po ako lagi sa sarili ko. Minsan pag hindi ko makontak si Apo Kunching, pero 8 taon na po akong alagad, pero tanda ko po, 3 beses lang po akong tumawag kay Apo Kunching sa aking karamdaman, yung talaga pong babaksak na ako. Tanda ko po noon, talaga pong hindi ko maipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko sa ulo ko, na para bang mabablack-out na ako. Nagdasal na ako, naligo na ako, yung dapat na hinahatol dito, ginawa ko, pero wala pong nangyari gabi yon. Pero alam ko po na sinusubukan lang ako ng ating Panginoon kung hanggang saan ang katapatan ko sa Kanya, kung hanggang saan ko nga ba inaasa ang aking sarili sa Kanya. Subalit, sabi ko nga po, ang huling words na bumuka sa aking isipan ay ganito, Panginoon, inaalay ko na po ang sarili ko sa inyo. Kung ito po ang takda ng aking buhay sa oras na ito, kayo na po ang bahala. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata ko hanggang sa mga sandaling ito'y linisin niyo po ang aking puso't kaisipan. Kung may mga nagawa akong kasalanan sa mga kapatid ko na hindi ko nababatid, humihingi rin po ako ng kapatawaran. Kayo na po ang bahala sa akin at binibigay ko na po ang aking sarili sa inyo. At huling salita akong binigay, Apo Kunching, Apo Kunching, Apo Kunching, tulungan niyo ako. Ipinikit ko po ang aking mata na blackout na po ako. Pero purihin po ang Panginoon. Pagdating po ng 3:00 ng umaga, nagising po ako, buhay pa po ako. Yan po ang hiwaga ng ating Panginoon. Kaya po, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Gusto ko lang po kayong bigyan ng kalakasan na kuminsan dumarating sa bawat isa sa atin yung panghihina dahil sa ating nararamdaman. Nakaala natin ay yun na ang katapusan ng ating buhay. Subalit huwag po kayong matakot. Lagi po niyong iyasa sa ating Panginoon ang ating mga buhay at walang imposible sa Kanya. Kaya po, mapakarami ko ng pinagdaanan. Subalit sabi ko nga po, ang Panginoon po kasi, ang pagkakaiba po kasi ng Panginoon at ng kalaban, ang Panginoon, pag nandyan po ang kalaban, lagi pong nandyan. Amen po ba? Meron pong isang teknik, kapatid, para hindi kayo nadadali lagi ng kalaban sa inyong karamdaman. Ito po ay ito ay ina-apply ko sa sarili ko sapagkat ito ang napulot ko sa tuwi nang nakikinig ako ng mensahe ng Banal na Espiritu na kung ikaw ay may nararamdaman o may nagaganap sa iyong buhay na ayaw mong maulit-ulit, huwag niyong buka ng buka ang bibig niyo. Huwag niyong paulit-ulit inuutal dahil naririnig kayo ng kalaban. At dyan sa kahinaan niyo, dyan lagi kayo sinusubok ng kalaban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pag po sinabi ng Banal na Espiritu, kapatid, angkinin mo na, magaling ka na. Kahit may nararamdaman ka pa, huwag ka nang kumibo, angkinin mo nang magaling ka na. At sigurado, magaganap ang kagalingan. Amen po ba? Kasi po, nagaganap sa atin pag sinabi ng Banal na Espiritu, kapatid, angkinin mo na, magaling ka na. Opo. Pero pag talikod mo, bakit masakit pa rin? Walang magaganap na kagalingan. Amen po ba? Kasi walang pagtitiwala.
Subalit may nararamdaman kayo kasi po iyon ay isang bahagi ng pagtetest din sa atin ng Panginoon kung hanggang saan nga ba ang katapatan natin sa Kanya. Na pag sinabi niyang magaling ka na pero may nararamdaman ka pa rin, ang kinin mong magaling ka na kahit may nararamdaman ka pa, ibibigay sa iyo ang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Iyon po ang higit na nagpapatibay sa akin sapagkat marami akong nararamdaman. Sabi nga po yung iba, kung sa iba yon, kakatakutan na yun at sasabihin, malulugbok na sila, ninervyusin. Subalit ako hindi. Pag may naramdaman akong kakaiba at nasuri ko na iba, dinudulog ko sa Panginoon at kinakalimutan ko sapagkat sa tuwi na pag-iisipin mo yon, iyon ang magbibigay ng lalong karamdaman sa iyo. Subalit kung kakalimutan mo yon, lalakas ang immune system mo, sabi nga ng Panginoon, ang kagalakan, iyon ang nagpapamatay ng cancer o mga ibang karamdaman sa ating katawan. Amen po ba? Kaya po sa tuwi na, iyon po ang gawin natin. Magalak lagi tayong magpuri sa Panginoon. Kung ano ang nakakamta natin sa ating buhay sa mga sandaling ito, kung nahihirapan man tayo, magsaya pa rin tayo sapagkat tayo ay buhay. At higit sa lahat, may Diyos na buhay na lagi sa ating nakaagapay. Amen po ba? Palakpakan po ulit natin ang buhay na Diyos. Kaya kung papansinin po niyo, tuwing titindig ako sa dakong ito, sa lugar na ito, lagi kong ipinagwawagayan sa inyo ang kadakilaan ng Panginoon sapagkat iyon ang naganap sa aking buhay. Na kung paano nga ba tayo nakikibaka o paano ba ako nakikibaka dahil iyon ay sa pagtitiwala ko sa ating Panginoon na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit niya sa atin upang ipabatid kung ano ang marapat sa atin. Kaya mga kapatid, kung ibabalik tanaw ko lang po, yung mga panahon namin noong 2005 po kasi, hindi pa ganyang kaganda ang banyusan. Napakapalad nyo po kasi may nauupuan na kayo ngayon. At maganda yung banyusan nyo, wala kayong kahirap-hirap. Subalit nung kami noong 2005, hindi po ganyang kaganda. Nagdadala kami ng aming pampaligo, iba yung binibihisa namin. At kung ano ang oras, ito po ang teknik. Kung ano ang oras na sinabi sa inyo nung magbabanyo sa inyo, kung anong oras kayo dapat narito, sundin po nyo. At sundin nyo kung ano yung dahon-dahon na pinainom sa inyo at gagaling kayo agad. Iyan ay isang pananampalataya at pananalig. Pero kung kayo ang nasusunod sa oras nyo, pinaghihintay nyo pa ang naglilingkod sa inyo, matagal po kayong gagaling. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat doon pa lang po, ipakita na natin ang pagrespeto natin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga ginagamit, umpisa sa listahan kung paano tayo oras ng dako natin pagpunta. Kailangan tayo nagkukumahog na hanapin natin ang kagalingan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gagamitin na tao para sa atin. Hindi yung tayo pa ang hinahanap, nakakahiya po sa Panginoon. Kaya po, ang teknik po dyan para makakamtan nyo ang agarang kagalingan. Kung ano ang sinabi sa inyo ng Espiritu, gawin nyo at walang imposible na hindi kayo gagaling. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, ang tangi ko lamang pong iiwanan sa inyo, ano man ang nakakamta natin, may kahirapan man tayo sa pinansyal, o may karamdaman man tayong nararamdaman sa ating sarili, meron man tayong hindi pagkakaunawaan sa ating pamilya, meron man tayong nalayo sa buhay ng pamilya, may pumanaw man tayo, huwag tayong malumbay. May Diyos tayo na nagmamahal sa atin at nasa tuwin ay handang kumalinga sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat, mahal na kapatid. Naaliw po ba kayo? Amen. Pinagmamasdan ko po kayo. Alam ko marami na kayong natutunan. Amen po ba yon? Habang nagbabahagi po si kapatid na Marie, ito lang po yung pumasok sa aking isip na nais ko pong ipaabot sa inyo. Kung paano niyang tinura na sa kabila na wala man lang tayong mga pera o wala tayong financial na sapat para ibigay na kaukulan para magamit sa mga karamdaman, may Ama naman nakakalinga at magmamahal sa atin. Yun po ang katotohanan. Sapagkat sa katotohanan lang, ang salapi hindi kayang bilhin ng buhay. Kaya kung pagninilayan po ng lahat, sadyang napakahalaga na kumilala tayo sa Diyos, na siya ang magawin natin pag-asa ng ating buhay upang sa bawat araw na tayo nabubuhay, sa tuwin na igalak ang ating makamtan. Amen po ba yon? Na makita nyo po, sadyang walang makakapantay sa gagawin ng Diyos. Subalit sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung paano naghahasik sa bawat araw ng salita ng ating Panginoon,
tuwira na po ibinibigay at ibinababa ng Diyos kung ano yung dapat nating kamtin. Amen po ba yun? Alam ko po marami kayong natutunan. At alam ko rin po, inip na kayo. Bakit kaya kasi Apo Kunching hindi pa lumalabas? Ang tagal naman. Alam niyo po mga kapatid, ang ating mahal na Apo ay may ginampanan na kalooban ng ating Panginoon na higit na kagalak sa Kanya sapagkat nag-graduate na po ang kanyang anak na bunso na nung naglingkod po siya ay nasa 8 years old lang po yata. Si Bunso na Kati. Kaya ang kaligayahan ng ating mahal na Apo Kunching, napapurit pa sa salamat sa ating Panginoon ay huwag nating hadlangan. Kahit hindi nyo po siya nakita ngayon, sa pagmimithi po ninyo, sa mga narinig po ninyo, ay magkakaroon na po kayo ng kaukulang ginhawa sa inyong katawan na bakit silang mga alagad, hindi sila exempted. Ang mga caps, hindi rin exempted. Samantalang araw-araw andito. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, mas mahal pa po kayo ng Panginoon kaysa sa amin. Buhay po ba, Diyos? Sa aking pagninilay, bakit po? Siyempre po, nare-relax kayo, nakakauwi kayo sa bahay. At ito pa po ang tinura ng ating Panginoon, sabitin ko daw po sa inyo, kapag kayo may nararamdaman, at kaya naman ang inyong katawan, sa kalooban ng ating Panginoon, magpunyagi po kayong tumungo sa dakong ito. Bakit po? Sapagkat ang dakong ito'y banal, si Satanas hindi makapasok. Alam niyo po, pag sa bahay lang po kayo, at kayo ang malakas, yung mga mahal sa buhay niyo hindi malakas, gagamitin po siya ng kalaban, magpapalala lang sa nararamdaman niyo. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? At ngayon naman po, ang huling ibibigay ko po sa inyo na higit na magpapalawak sa inyong pag-asa. Sa totoo lang, hanga ako sa taong ito Nung nalaman ko po siya na ang dami naman niyang pera, pwede magbayad, nalaman ko, nagpipintura pa siya ng bahay nila. Alam niyo po, ganyan po ang mga anak ng Diyos. Ang lahat ay pinanghihinayangan dahil wala naman pong gagastusin. Kahit sabihin natin maraming pera sa paningin ng tao. Tatawagin ko po sa inyo si Mami Beth. Anong lakas mayroon siya? Bakit nagagawa pa niyang magpintura ng kanyang tahanan? Buhay po ba ang Diyos? Salamat po aming dakilang Ama sa araw na ito na muli ay inakay mo ang mga anak mong nandirito sa araw na ito sapagkat mahal mo sila, kaya sila ay inakay mo. Sa ganang pagkatao, marami silang dahilan, marami silang katwiran, subalit nang dahil sa pag-aakay mo na ginawa sa kanila upang makasama mo sila sa araw na ito, pinahintulutan mo na sila ay makarating sa banal na lugar na ito. Salamat po aming dakilang Ama. Palakpakan nga po ulit natin ng Diyos na buhay. Gaya po ng sinabi ko, mahal po kayong lahat ng Diyos. Tanggap niyo po ba yon? Amen, siyempre. Sapagkat kung hindi kayo mahal ng Diyos, wala kayo rito. Yung iba naglalaba, yung iba nagluluto, yung iba nakaupo na sa tong-itan, yung iba nakikipagchismisa na. Subalit nang dahil mahal kayo ng Panginoon, inakay kayo, anak, mahal kita, halika, akayin kita sa lugar na magbibigay sa ng kagalakan at kapayapaan sa banal na lugar sa paligi, kung saan nananahan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Meron po akong common word na narinig sa bawat nagbahagi, yung salitang pag-asa. Pag-asa, kung iyan po ay ating lilimiin, yan po ay isang noun sa lengguwahe, sa ating pag-aaral. Noun po iyan. Subalit yung salitang umasa, yun po ay isang action, kaya iyon ay isang pandiwa, isang verb. Kaya po, ang hinihiling po sa atin ng Panginoon, umasa tayo sa Kanya upang makamit natin ang pag-asa. Umasa upang makamit ang pag-asa. Meron po akong favorite na song na ang lyrics po ay akmang-akma sa ating pinag-uusapan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Pakiulit nga po. At manalig kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaginhawahan. Ang pangarap mo ay makakamtam. Yun po, mga kapatid, ibig pong sabihin, wala tayong dapat hanapin sa buhay natin upang magkaroon tayo ng pag-asa, kundi umasa tayo sa Diyos. Huwag po tayong umasa sa tao. Ang tao bilang tao,
walang magagawa. Liban kung gamitin siya ng Panginoon upang sa katauhan ng taong iyon, ang pag-asang hinahanap mo ay ibigay sa iyo ng Panginoon. Sa makatuwid, yung taong ginamit ng Panginoon na yon upang bigyan ka ng pag-asa ay mula pa rin sa Kanya. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Napakaganda po nung awitin na to. Pwede po bang awitin natin? Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manalig kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaginhawahan, ang pangarap mo ay makakamtam. Ulitin po natin para po maiuwi po natin. Para pag dumarating yung moments na para bang wala ka ng pag-asa, maalala mo yung awitin na to na nireview ko sa inyo, pinarecall ko sa inyo. Pwede po bang awitin ulit natin? Tumayo nga po tayo para lumabas yung tinig natin. Marami po kasi inaantok na hindi ba Hernan? Ano? Pero si Hernan buhay na buhay. Mapalad siya. Umasa ka. At manalig kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaginhawahan, ang pangarap mo ay makakamtam. Pwede nyo na bang iuwi yung awit na yan? Isa pa, isa pa. Aawit ako, hinto ako, tutuloy niyo yung awit ko. Okay? Umasa ka sa Diyos, at manalig kang ligtas sa Diyos mo hanapin ang kaginhawahan. Sa Divine Mercy, ang hihina naman ng boses ng mga anak ng Diyos, parang wala ng pag-asa. Ipakita po natin na tayo may pag-asa. Kayo naman po yung mauna. Ready and umas ang mabuti gawin. Sa lupain, ang pangarap mo ay makakamtan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pwede na po tayong maupo. Nawa po, sa tuwing kayo nalulumbay, at ang piling nyo ay pasan nyo ang mundo, awitin nyo po yung awitin na yan, sasaklolohan po kayo ng Panginoon, ibibigay po sa inyo ang pag-asa. Amen po ba? Alam nyo po, may nabasa po ako sa isang aklat na pangrelihiyon. Nabasa ko po doon na ang karamdaman daw po ay resulta ng hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sang-ayon po ba kayo doon? Ang karamdaman ay resulta ng hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po ang sinasabi? Ginagamit po ng Panginoon ang lahat ng media para po tayo'y paalalahanan. Ang sabi po niya, smoking is dangerous to your health. Narinig niyo po ba yon? Pero ano pong ginagawa ng maraming kalalakihan? Ito po ba'y ginagawa nila? Marami nga po dyan mga chain smoker na pagkasindi ng isa, meron na agad nakapalit. Kaya ayun po yung nangyari. Nagkaroon po ng resulta. Ano po ang naging sakit? Sakit sa baga. Nauubos ang baga.
At yung iba nagkakaroon ng sakit na hingal, yung tinatawag na emphysema. Kung ititrace nyo po yung cause ng kanilang karamdaman, meron po silang utos ang Panginoon na hindi nila tinupad. Yun nga pong sabi niya, smoking is dangerous to your health. Kaya po, iyan po ay bunga, ang karamdaman na yan ay bunga ng hindi natin pagsunod sa ating kalooban. Meron pa pong isang ginamit na commercial ang Panginoon sa pamamagitan po ng media. Ang sabi po niya, drink moderately. Iyan po ba'y sinusunod natin? Drink moderately? Marami po sa atin ang hindi nakakatupad dito. Bakit ginagano mo yung daddy mo? Bakit? Wala lang. May alam si Hernan. Ang sabi po, yun po, drink moderately. Pero ang karamihan po sa mga kalalakihan, at ngayon po ay very common na rin sa mga kababaihan, alam niyo po, may nakikita po ako ngayon, mga estudyante, pag nagkasama-sama, nagiinuman. Babae man sila o lalaki. Dati po, ang pag-inom sa lalaki lang. Amen po ba? Pero ngayon, marami na rin pong mga babaeng tumotoma. Ang sabi po is drink moderately. Pero bakit po hanggang may nakikitang bote, ayaw pong tumigil ng katutungga? Kaya ano po ang nagiging bungang karamdaman nito? Nagkakaroon po ng karamdaman sa mga internal organs. Sa abdo, bakit po kayo natatawa? Sa abdo, sa liver, sa atay, kung saan sa ampung parte ng katawan. Hindi lang po doon. Sa baga din po, nagkakaroon na rin po yan ng komplikasyon. Alam niyo po, kung pinag-ingatan lang po ninyo, yung templo ng Panginoon, ang ating katawan lupa, hindi po tayo makakaranas ng mga karamdaman. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ano po ang sabi ng Panginoon? Anak, ang 24 na oras ay hinati ko ng hating-hati. 12 hours maghapon, 12 hours na magdamag. Pero ano ang ginawa mo? Yung araw, ginawa mong gabi, yung gabi, ginawa mong araw. Totoo po bang nagaganap yon? Alam niyo po, meron din po akong isang nabasa. Ang sabi po sa nabasa kong ito, ang katawan daw po natin ay capable para gumawa ng mga red blood. Yung red blood cell na tinatawag. Pag po ang tao, kulang sa red blood, ano po nagiging sakit? Leukemia, anemia, yan po, pumuputi ang dugo. Kasi nga po, kulang na tayo sa red blood cell. Ayon po sa aking nabasa, ang katawan daw po natin ay nagmamanufacture ng red blood cell mula 11 o'clock ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Kaya daw po, during those time daw po, dapat daw po sa atin ay completely nakarelax. Paano po makakaproduce ng red blood cell ang katawan ninyo kung alas 11 hanggang alas 5 ng madaling araw, nakaupo kayo sa tong-itan? Hindi lang po ang production ng red blood cell ang affected. Alam nyo po, magkakasakit din po kayo sa pantog. Bakit? Ihing-ihina, ayaw pang tumayo. May pamahiin. Pagka ako'y tumayo, baka ako malasin. Ayan, lalo kang minalas, nagkaroon ka ng karamdaman. Kaya nga po, totoong-totoo ang sinabi po ng Panginoon. At nabasa ko rin po sa isang aklat na pangrelihiyon na ang sufferings natin sa karamdaman ay bunga ng hindi natin pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po, hindi lang po kayo. Baka po sabihin ninyo, yung pong iba, nasa sa isip, totoo ba yung sinasabi niya? Yung iba naman, ay totoo kasi ganun yung naramdaman ko. Talaga pong totoo. Sapagkat ako'y biktima nito. Ano po ang pagiging biktima sa akin nito? Alam niyo po, nung hindi ko pa po kilala si Divine Mercy, na hindi pa po ako naaakay ng banal na espiritu sa banal na lugar na ito, tong itera din po ako. Inaamin ko po iyon. Pagdating po ng Sabado at Linggo, alas 11 pa lang ng tanghali, tatapatan na ako nung, may kapitbahay ako kaya kilalang kilala niya. Tatapatan na po ako nung 2 kalaro ko. Kaya ako naman, 7 o'clock pa lang, mamamalengke na ako para makapagluto ako agad ng tanghalian para 11 o'clock, makakaupo na ako sa tong-itan. Alam niyo po kung anong oras ako tumatayo? Nakakahiyaman po sabihin, alas 5 po ng madaling araw.
Sabi po ng asawa ko, baliktad na yata yung mundo natin. Noon, naghihintay ka sa akin. Ngayon, ako yung naghihintay sa'yo sapagkat alas 5 na nga po ko ako'y umayaw. Alam niyo po, binibigyan ko po ng katwiran yung sarili ko. Pero hindi po inang katwiran ng Diyos. Ang sabi ko po sa sarili ko, aba, natural lang naman na libangin ko yung sarili ko. Mula Lunes hanggang Biyernes, tutok ako sa trabaho. Natural lang naman na yung Sabado at Linggo, maglibang ako. Sabi ng Diyos nang makilala ko siya, anak, hindi iyan ang libangang gusto kong matutunan mo. Ang gawin mong libangan ay ang banal na salita ko, sapagkat ito ang magbabago sa pangit na ugali mo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Totoo po iyon. Hindi po pala yung libangan. Hindi po pala yun. Hindi po pala yung pagpunta sa mga kung saan-saang lugar ang libangan. Kundi ang masarap po palang libangan ay yung gawaing katulad nito. Pakantahin ng ating nawawala na bakit po? Totoo. Hello Mike Tess. Totoo po yun. Sapagkat pag naglibang ka sa Panginoon, mababago ang takbo ng isip mo. Lahat ng negatibong iniisip mo, gagawin niyang positive. Kapag ikaw ay laging nag-aalala na bukas, wala na kaming pansaing. Sa 1 linggo, bayaran sa kuryente, wala pa akong pambayad sa kuryente. Naku, ano ba itong kumikibot sa utak ko, sa ulo ko, may cancer na yata ako. Yan po ang babaguhin sa atin ng Panginoon. Pagka ang Diyos ang ginawa nating libangan sa ating buhay, aayusin po niya ang lahat-lahat sa ating buhay. Alam niyo po, sa dating buhay ko, bakit nga ba ako nakarating dito? Kasi nga po, biktima po ako nung paggawa ng mga bagay na nagdudulot ng karamdaman sa katawan lupa ng tao. Sa mga hindi po nakakaalam kung bakit nakarating, ang tawag po nila kasi sa akin bruha. Mukha daw po kasi akong bruha eh. Kaya po yung mga estudyante, mga teachers, laki po ng takot sa akin kasi po yung mukha ko, mukha talaga akong bruha. Nakatatak na daw po sa mukha ko yung antigas daw po ng mukha ko para daw po hindi ako pwedeng kausapin, parang hindi ako pwedeng ngitian. Pero ngayon po, nang ako po'y akayin ng Panginoon sa banal na lugar na ito, mukhang bruha pa po ba ako? Hindi na, pinaganda na ako ng Panginoon. Lagi ko nga pong sinasabi ito na noon, ako ay isang napakapangit na uod. Pangit na uod ako. Alang ginawa kundi manira ng mga dahon, manira ng kapwa. Subalit sa kaparaanan ng ating Panginoon, nang ako'y akayin niya rito, ang pangit na uod na ito ay isang naging magandang paru-paro. Kaya ako po ay napaka-colorful na paru-paro na pinaganda ng ating Panginoon. Sa dating buhay ko po, meron po akong migraine. Meron po akong vertigo. Sino po may migraine sa inyo? Ang hirap po ng migraine, Yung ulo bigla na lang sasakit. Alaka namang nararamdaman nung umalis ka sa bahay, sa isang iglap, biglang sumakit yung ulo mo. Meron po ako noon. Kaya hindi po ako umaalis ng walang baong biogesic. Lagi po akong may biogesic sa bag. Meron din po akong vertigo. Lalo pong mahirap ang vertigo, hindi po ba? Na pag tumingin kang ganyan, yung kapaligiran mo, nagtatumbling. Nahihilo ka, ang hirap kontrolin, masusuka ka. Alam niyo po, sa pag-akay po sa akin ng Panginoon, dito po niya ako pinagaling. Ang akin po palang vertigo at migraine ay bunga ng aking labis na pag-iisip sa trabaho. Kaya kayo po, huwag kayong labis na mag-iisip sa kabuhayan ninyo. Kung saan kayo kukuha ng pagkain bukas sa makalawa, sa mga darating na araw, umasa po tayo sa Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Anak, ikaw ang obra maestra sa lahat ng aking nilikha. Ikaw ang masterpiece ko. Ikaw ang pinaka-importante sa lahat ng nilikha ko. Ang mga halaman nga, hindi ko pinababayaan.
Ang mga ibon nga, nalilipad-lipad, hindi ko pinababayaan, pinakakain ko sila, pinahahapon pagdating ng gabi. Ikaw pa kaya na mahal ko ang gutumin ko? Kaya umasa po tayo sa Panginoon. Ang lahat po ng pagtitiwala ay ibigay natin sa Kanya. Hindi po niya tayo pababayaan. Alam niyo po, hindi po ako nagbanyos para gumaling yung vertigo at migraine ko. Hindi rin po ako tinapala ng atswete, ng ano pa po ba, ikmo. Hindi ako uminom ng dahon-dahon. Alam niyo po ba kung ano nakagaling sa karamdaman ko? Talaga pong sobra na ayaw na pong pakinggan ng biogesic. Kailangan po mag-take ako ng mas matindi. Kaya lang po may epekto naman sa sikmura ko. Pag po ako umiinom ng pain reliever, ayaw na po akong painumin ni God ng gamot eh. Pag po ako umiinom ng pain reliever, sigurado po may tama sa sikmura ko. Kung mga 1 linggo lang sinisikmura ako. Alam niyo po kung anong nakagaling sa karamdaman ko? Banal na salita na mula sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung po palang vertigo ko at yung migraine ko, dulot po pala ng sobrang stress. Sobrang kaabalahan na ng isip ko. Kaya ang dapat po pala sa atin, ipayapa ang ating puso, ang ating kaisipan, at umasa sa ating Panginoon na siya ang gagawa ng kaparaanan upang ang lahat ng ito ay ating mahulagpusan. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na maintindihin sa mga problema, na yung gabi ay ginagawa mong araw kasi magdamag, wala kang ginawa kundi mag-isip. Ang dami mong script na ginagawa, gumagawa ka ng sarili mong pelikula, ikaw ang scriptwriter. Ano yung mga pelikulang ginagawa mo, lahat ng nakakatakot? Nakakatakot sa buhay mo, nakakatakot sa anak ko. Naku, ano na kayang nangyari dun sa anak ko? Kumusta kaya yung anak ko nasa ganitong lugar? Kayo po ang gumagawa ng script ng buhay ninyo, kaya hindi po kayo makatulog. Subukan po ninyo na ipaubayang lahat sa Panginoon. Umasa tayo sa Kanya. Magiging mapayapa ang inyong pagtulog. Amen po ba yon? Subukan po ninyo at ito po'y talagang mangyayari sa inyo. Alam niyo po, nang ako po'y makatanggap ng mga banal na aral na mula sa Panginoon, yung po palang mga karamdaman na yon ay sanhi ng napakarami kong basura. Ang dami ko po pala kasing basura dito eh. Yung basura dito, over na, kaya pumupunta dito. Kailangan po yung mga basura na to malinis. Sino po ang makakapaglinis ito? Hindi po yung kapitbahay mong katsismisan mo. Hindi rin po ang sino man tao sa kapaligiran mo. Sino po ang maglilinis ng lahat ng ito? Walang dilit iba kundi ang banal na aral na mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya kayo po na may mga karamdaman, makinig lang po kayo ng aral ng banal na Espiritu. Gagaling po kayo, 100% gagaling po kayo. Huwag na po kayong nakapakinig na, hindi pa nasiyahan. Pag sinabi ng mahal na Apo Kunching, halina po kayo, nagtatakbuhan dito, nakikipagsiksikan. Paano po kayo gagaling nakikipagsiksikan? Kayo natapakan niya na yung kapwa ninyo sa pakikipagsiksikan ninyo. Ang nais po ng Panginoon, magtiwala kayo sa banal na aral niya, ano man ang karamdaman, umasa kayo sa Kanya, pagagalingin po kayo. Amen po ba yon? Kaya po, ganun lang po yung gawin ninyo. Sikapin po ninyo na makinig ng Kanyang mga aral, itanim sa inyong puso, pero hindi po doon natatapos sa pagtatanim sa inyong puso. Ano man po yung aral na napakinggan ninyo, pagsumikapan po natin na maisabuhay. Kasi wala pong saysay. Kung tanggap lang tayo ng tanggap, papasok sa tenga, pupunta sa isip, bababa sa puso, pero nag-i-stop na po dito. Dapat po, ano man po yung aral na itinuturo sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ay isinasabuhay natin. Alam niyo po, kayo po mismo sa sarili niyo ang magpapatotoo. Ano man po yung mga problemang dumarating sa buhay natin, sabi nga po ng mga kapatid kong nagbahagi, normal na yan eh. Wala naman taong nabubuhay na walang problema. Taas nga po ang kamay ng walang problema. Pag may nagtaas ng kamay, patay na buhay na yon. Ala pong taong nabubuhay na walang problema. Lahat po tayo ay may problema sapagkat ng kaparaanan ng Panginoon upang maalala natin siya. Kaya po, ano man po ang pinagdadaanan natin sa buhay natin, buong puso po nating iyalay sa Panginoon, umasa po tayo na mayroon siyang magagawa sa ating buhay. Isa na lang po. Noong po kasing Sabado,
habang ako po ay nagluluto. Ganun po kasi dapat mga kapatid eh. Wag po ninyong ine-entertain yung mga negative sa utak ninyo. Iwawaksin niyo po yun. Sapagkat pagka ang kumikilos sa isip niyo yung mga negatibo, si Kristo po ba yun? Sino yun? Kalaban ni Kristo. Sino ba kalaban ni Kristo? Demonyo. Kaya pag po ang dinadatal sa kaisipan ninyo ay makapagbibigay ng lumbay, kaguluhan sa isip ninyo, waksin nyo. Sapagkat 100% hindi po yun Kristo. Demonyo po iyon. Alam niyo po, habang ako po ay naglilinis, nagmamap po ako, totoo po yun, nagpipinta po ako ng mga bakod, bahay, pader, totoo po iyon. Hindi ko nga po alam nung linggo po nagsimba ako sabi po nung aking apo, Mamila, ang dami mong pintura sa braso. Akala ko po kasi nakaskas ko may mga tilalsik pa po kasi. Nag-i-enjoy po kasi ako na habang nagpipinta ako, nagpupuri ako sa Panginoon, sandali lang po, tapos sa yung pinintahan ko, ang ganda-ganda, parang pinintahan ng isang batikang pintor. Ganun po, mga kapatid. Saan naman po ang pinagdadaanan natin? Ito po yung binahagi niya sa akin Ang buhay daw po natin sa mundo, dapat daw po nating gugulin sa kaparaan ng magiging kalugod-lugod sa Ama. Amen po ba yun? Ang hirap po kasi sa atin bilang tao, kayo po, meron po sa ating 40 years old, 45, 50, paano nyo po ginugol yung mga past years ng buhay ninyo? Karamihan po sa atin, natutok ang isip sa paghahanap buhay. Amen po ba yun? Subalit nakakalimutan ng Panginoon. Linggo na nga, hindi pa nagsisimba. Kung tindera ka sa palengke, kahit linggo, maghapon ka pa rin sa palengke. Hindi naalalang dalawin ng Panginoon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Alam niyo po, ito po yung binahagi niya sa akin. Ang tao daw po, habang nabubuhay sa mundo, dalawa daw po yung dapat gampanan. Bawat tao daw po ay mayroong atas ang Panginoon na dapat gampanan habang nabubuhay dito sa mundo. Meron po tayong tinatawag na spiritual work. Ano po yung spiritual work? Yung magagawa natin sa ating kapwa para mapalusog ang kanilang espiritu. At sino po ang gumagawa niyan? Sa setup po natin, sino po ang gumagawa ng mga spiritual work na to? Hindi po ba't ang mahal na Apo Kunching? Ano po ang ginagampanan ng Apo Kunching sa atin? Ang palakasin at palaguin ang ating pananampalataya. Sa makatuwid, kami po palang mga alagad na nagpapahayag dito at gayon din po kayo po pala'y nakakatupad sa isang atas ng Panginoon. Ano po yung atas na yun? Yung tinatawag na spiritual work. Sapagkat sa pamamagitan po ng aming pahayag, lumalakas ang inyong espiritu. Amen po ba? Yan po ay hindi lamang gampanin ng alagad at ng mahal na Apo Kunching. Bawat isa po sa atin ay tinatawagan ng Panginoon na makagawa ng tinatawag na spiritual work. Halimbawa, meron kang kumare na talagang down sa problema. Pupuntahan mo siya para sa igabayan mo, para palakasin ang kanyang kalooban sa mga problemang pinagdaraanan. Yan po ay halimbawa ng tinatawag na spiritual work. Kaya lang, meron pong warning. Baka po pumunta kayo sa kapitbahay ninyo na ang intensyon nyo, palakasin ang kanyang kalooban sa problema, pagtalikod mo, pumunta ka sa kumari mo at ibinalita mo kung ano yung problema ng kaibigan mo. Mali po iyan sa ating Panginoon. Hindi po magkakaroon ng punto o saysay yung spiritual work na ginampanan ninyo sa kumari ninyo. Amen po ba? Kaya lahat ng magagawa natin mga kapatid na may kinalaman sa paglago ng kanilang espiritu, yan po ang inaasahan sa atin ng Panginoon, yung tinatawag na spiritual work of mercy. Pangalawa, meron pong tinatawag na corporal work. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng corporal? Galing po sa salitang corpus. Naririnig po natin yan, Corpus Christi. Ano po ba ibig sabihin ng corpus? Katawan ni Kristo. Mayroon din pong ine-expect ang ating Panginoon na tayo ay maging bahagi ng tinatawag na corporal works. Ano po yung halimbawa niyan? Halimbawa, yung meron kang isang kapatid na nagugutom, pinakain mo. That is an example of corporal work of mercy. Pag may kumatok sa pintuan mo at nauuhaw at pinainom mo, yan ay halimbawa din ang tinatawag na corporal work of mercy. Kaya sino man po sa inyo
na nagkaroon ng kaisipan, pinadama ng Panginoon na makatulong sa mga kapatid natin na sa lanta ng bagyo, yan po ay halimbawa ng corporal work. Kaya yan po yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Atas na dapat nating gampanan. Bawat isa sa atin, wala pong exempted na dapat tayong makatupad sa dalawang habilin ng ating Panginoon. Kaya wag po nating husgahan ang ating kapwa. Naku, yan, hindi naman aktibo yan sa mga gawaing pansimbahan. Hindi natin alam kung ano yung ginagampanan nila. Baka meron siyang nanay na kailangan na ang kalinga at matanda na, nag-attend siya dun sa need ng nanay niya. Anong work po iyon? Pag yung nanay mong matanda na, tinulungan mo bilang anak, anong work po iyan? Corporal, spiritual. Ano po yon? Hindi na siya makatayo. Kailangan ng gabayan, kailangan ng itindig, kailangan pakainin. Ano pong work yon? Corporal work of mercy. Ang aya po ng Panginoon, wala kang ginagawang corporal work, wala kang ginagawang spiritual work, kundi ang araw mo ay ginugugol mo para lamang sa paglilibang sa iyong sarili. Maghapon ka sa mall, nagwi-window shopping, namamasyal. Maghapon ka sa sugalan, nililibang mo yung sarili mo, wala po kayong natutupad. Corporal and spiritual, wala po kayong nagagampanan. Kaya ang hamon po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, upang maramdaman natin ang pag-asa na mula sa Kanya, sa bawat araw, dapat meron tayong magawa sa ating kapwa. It's either corporal or spiritual. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin natin ang ating Panginoon. Alam ko po, marami na kayong natutunan. Malino na sa inyong kaisipan, sa inyong kalooban, kung paanong kumilos at nagbibigay ng pag-asa at dapat asahan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Habang nagbabahagi po si Mami Beth, talaga pong, alam nyo po, nadarama po namin sa puso namin na mayroon na po kayong nakuha. Sa bawat bahagi po ng bawat isang tumindig sa harapan ninyo. Sapagkat, yun po ang pinakamahalaga. Wag lang po nating mithiin na tutungo ako sa dambana, gusto ko gumaling ang aking katawan. Alam nyo po, pagkatapos nun, wala na. Kapag gumaling ka at hindi mo natutunan ang kalooban ng ating Panginoon, babalik pa rin yung sakit na yan. Subalit, kapag sa dakong ito, ang minithi mo ay gumaling ang iyong kaluluwa, mabusog kang totoo para nang mayroon ka ng maintenance araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito lang iiwanan ko po sa inyo. Yamang narinig nyo po ang bahagi ng aking mga kapatid na pinahintulot na magbahagi sa inyo. Huwag niyo pong ipanakaw sa kalaban ang kaligayahan ninyo. Amen po ba yun? Kung sa dakong ito ay masaya kayo, huwag niyo pong pahintulutang nakawin niya ng kapwa niyo para malibang kayo sa pangmundo. Kundi sa dakong ito, sa tuwina ihakbang niyo ang inyong mga paa, sa kalooban ng ating Panginoon, sa tuwina, siya'y naririto, naghihintay, lumilingap, kumakalinga, nagmamahal, at sa bawat araw, kung hindi mo pabatid sa dako nyo, halimbawa, hindi kayo minahal, sa dakong ito mamahalin kayo. Amen po ba yun? Nariyan po ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching na magbibigay pag-asa at maaaring asahan ng bawat isa upang tayong lahat sa Ama umasa. Sa pangalan ni Kristo, sa kapangyarihan banal na Espiritu, sa paglingap ng mahal na Ina at sa pangalan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, hindi nyo man po nasilayan ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, subalit ang kanyang pagdulog sa tuwin ay pinauuna sa ating Panginoon upang tayong lahat ay gabayan. At kung kayo po'y tumanggap lahat na nabahagi, mayroon po kayong natutunan, mayroon na rin po kayong maiuwi na mga tip kung anong dapat yung gawin upang lahat ay huwag malugmok. At sa oras na ito, anuman po ang bawat kaganapan, hindi man madampian ang inyong mga bunbunan, sa bahagi ng ating Panginoon, nariyan naman po kung tinanggap niyong lubos na ang dakong ito'y banal, maiuwi niyo po ang banal na kaloob ng Diyos sa bawat isa. Kaya tinatawagan ko po ang kapatid na Ana upang ibigay ang pangwakas na panalangin.